Dati si Marcos Jr. was yung tinaguri, ang tingin natin, isa sa pinakamalaking biktima sa dating halalan. Ngayon, siya na yung pinakatahimik tungkol dun sa posibleng nagiging anomalya dito. Hello everyone, thank you so much for inviting me. And ako po si Attorney Harold Especio. Manalo po ako sa boto ng bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Pero kahit ganon, inanabanan ko pa rin ang integridad ng resulta ng ating eleksyon. Kaya hindi nyo pwedeng tanungin ang sinseridad ng aking mga sinasabi ngayon. Ito po ang sinasabi ko. Kapag ito ay IT audit ngayon, bagsak ang COMELEC. Ano ba ang purpose ng isang IT audit? Para magbigay ng opinion, attestation, kung credible ba yung nilabas na information ng isang computer system. Ano yung mga aspect ng computer system ang dapat mong i-test? Number 1, source code or yung software. Number 2, yung transmission or yung network. Number 3, yung database. Bagsak siya sa software at bagsak siya sa transmission. Bakit bagsak sa software? Yung nandun sa makina, walang deny 3.5. Yung nandun sa source code review, 3.4. May question pa ba doon? Wala na. Pagdating sa transmission, ano yung objective ng audit pagdating sa transmission? Para dapat mula sa source hanggang sa destination, wala dapat pagbabago. Hindi po ba? Ano ang source? Ang source ay yung automated counting machine. Ano ang destination? Yung 7 servers. Meron bang interaction in between? Meron. Data Center 3. So bagsak ba siya sa audit ng transmission? Bagsak. 2 out of 3. Bagsak ang COMELEC. Meron ba tayong confidence doon sa integrity ng results ng election? Wala. Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa resulta ng random manual audit. Yung 800 precincts na yan, dati-rati, ang rule actually is you will choose, they will choose itong mga 800 precincts. Dapat malaman yan sa araw ng halalan, midday. Kaya tanghali tapat ng araw ng halalan. That's the only time magtambiolo sila para malaman kung ano mga presinto itong 800. Ang problema, back in 2010, 2013, it's always 4 days before the elections. Alam na nila ano mga presinto ang random manual audit. Kung alam na nila, hindi nila dadayain, pagbukas wala kang mahuhuli. O di ba? O wala kang mahuhuli. Kasi ang sabi nga, ang rule dapat is midday of election day. Yung gumagana na yung daya nila across the country. O, di ba? Gumagana na yung daya nila across the country. Dapat doon ka pa lang mag-choose ng 800 precincts, more or less. Ay hindi. Ginagawa nila 4 days before the election para alam nila na wag mong dayain yan, wag mong dayain to, wag mong dayain to, wag mong dayain yan. Kasi irarandom manual audit yan. Pagbukas, walang makikita. Ay di sasabihin na, malinis ang eleksyon. Di ba? Siyempre, narinig natin ang pahayag ng dalawang abogado, si Atty. Resticio at si Atty. Glenn Chong, na credible pagdating sa usapang halalan. So sana man lang mayroong, kumbaga the ball is in the COMELEC's court na Sila yung dapat magsasalita. Sila ba po ay mag-iintay? Alam niyo, maraming ang hiwaga may mga kandidato dyan na dapat disqualified pero nakatuloy pa rin, nakatakbo pa rin bilang mga kandidato. Mayroong ang dami din po ng mga disqualified. Maraming mga kandidato na tumakbo na unopposed. Hindi pa po yan nauungkat. Kasi nga, nakafocus tayo doon sa election event itself. Pero ngayon na lumalabas yung mga ganitong klaseng, kumbaga, COMELEC math ang tawag natin, kailangan na nilang mag-explain para ma-restore yung trust natin in the system or ayusin naman nila. In fact, parang ang lumalabas tuloy is that dati si Marcos Jr. was yung tinaguri, ang tingin natin, isa sa pinakamalaking biktima sa dating halalan. Ngayon, siya na yung pinakatahimik tungkol dun sa posibleng nagiging anomalya dito. Dapat naman niya tayong ipagtanggol. Actually, ina-expect siya na maintindihan niya yung hinanaing ng ibang mga kandidato. But of course, iba na ang mundo niya ngayon. Siguro bilang panghuli na lang, attorney, ano na lang po yung mensahe ninyo sa taong bayan na ngayon na nagdadalawang isip, nagugulumihan pa ang pag-iisip dahil nga dito sa nakalipas na resulta ng eleksyon
at marami pang issue na pag-uusapan at papalapit na rin. Ilang taon lang yan. 2028 presidential elections na rin. Gusto rin talaga nila na marinig yung tunay na boses ng taong bayan. Mensahe nyo na lang po sa lahat, Attorney. Tapos na yung halalan at maganda po ang resulta. Hindi pa tapos ang kontrobersya. Gayon pa man, nakikita natin ang puwersa ng boses ng mamamayan. So kailangan din natin huwag kalimutan ang hindi next step. Makakabalik na tayo dun sa pinaglalaban natin na napaka-maling ginawa sa ating dating Pangulo. Yung mga epekto nito, yung waiver of sovereignty, yung ating gobyerno na lumapastangan sa karapatan ng isang tanyag na mamamayan at ang tuloy-tuloy na operasyon sa ordinaryong mamamayan. Huwag nating kakalimutan na ang eleksyon ay isa lang sa paraan para ma-reinstate o maipaglaban ang ating mga karapatan at maayos ang maging patakbo ng ating bayan. Babalik na tayo dun sa dapat nating tuloy-tuloy na ginagawa. Yung pagdepensa o pagtanggol sa ating mga karapatan, pagtanggol sa karapatan ng ating lahat ng mga mamamayan, at yung pag-demand natin ng maayos na pamumuno, maayos na governance. Kumbaga para sa akin, medyo interruption na ang eleksyon o isang malaking activity para matulungan tayo. Nakakuha tayo ng maraming kakampi na nakaupo ngayon sa pwesto. Tuloy pa rin natin ang laban para sa ating bayan. Kasi tapos na yung eleksyon, tapos ang susunod na malaking issue is itong impeachment trial. Ang inaantay din ng lahat na maaring mapuruhan din dito ang kasalukuyang administrasyon ay itong pagbabalik muli sa oral arguments dito sa PhilHealth, no? At ang pag-uumpisa dito sa Maharlika, marami din pag-question. Tsaka yung parang na-reset din ata ulit 2025. Itong 2025 na budget na sinabi nitong kakapanalo lang na Senador Ping Lacson na pinaka-corrupt na budget, pero hindi niya nabanggit ito noong during campaign ata. Pero buong ipinagmamalaki ng Presidente Marcos Jr. na walang mali doon sa kanyang pagpirma sa budget. Ano ang tingin mo dito na magiging outcome, ma'am? Kasi hindi na nila matabunan natabunan siguro nila during sa election. Narinig natin yung mga paunang part dun sa oral argument, mga 3 beses ata dun sa PhilHealth na talagang nasyak ang lahat. Pero ito, parang hindi na yata mapipigilan itong mga oral arguments na ito na susunod na antabayanan ng ating mga kababayan po, Attorney. Actually, yung tingin ko, brilliant yung move ng Korte Suprema to move it after elections. Para hindi siya nagamit sa kampanya, hindi siya, kumbaga, campaign fodder. Hindi siya naging bahagi ng mga yun. Ngayon, post-elections, parang ang feeling ko, it's much more conducive Kasi very partisan talaga ang mga diskusyon when it comes to itong mga mahahalagang mga kaso na ito. And post-elections, medyo mas kalma ng atmosphere. And, kumbaga, parang ang tingin ko dyan, it's a little fairer. Kumbaga, of course, hindi yan yung consideration ng Korte Suprema. Para sa atin, happy accident na ngayon, napatagal ng konti ng Korte Suprema. Now, handa na yung para sa oral arguments and yung atmosphere is a lot less, kumbaga, it's a lot calmer than if we were going into elections. So, exciting to. I think it's going to create a lot of jurisprudence. Kasi lalo-lalo na yung pagdating dito sa 2025 budget, ngayon lang po kasi na-question yung budget ng ganito. At medyo para itong natanggal yung band-aid, nakikita nyo yung sugat doon sa ilalim. Dito, yung mga napangyayari sa BICAM, suddenly it is under scrutiny. Kasi sa totoo lang, ang dami ng mga kwento tungkol sa mga milagrong nangyayari dyan sa BICAM. So now masisinagan siya ng ilaw. And at a time na it can no longer be made part of the election rhetoric. So maganda ang tingin ko, very, very exciting. Plus interesting kung ano yung magiging jurisprudence resulta ng oral arguments at saka nitong kasong ito.